maintindihan kadakilaan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawaan mapagpatawad na puso mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin ko, Panginoon, puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Muli ay inaanyahan ko kayo sa pagdalo sa misang ito na siyang pinakasentro ng ating pananampalataya kung saan natin nakukuha ang biyaya ng ating Panginoon. Kahit simulan natin sabay-sabay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa taliliwanag ng Espiritu Santo ay sumayin lahat. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang ating Panginoon ay mahabagin at maawain. Sa lahat ng ating pangailangan, siya lagi ay naririyan na handang tumulong at makinig sa atin. Kung tayo man ay nagkulang sa paniniwala at pagtitiwala sa Kanya, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisa sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat luma akong nagkasala sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria Laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong kang nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o si Kristo ang kataas-taasan.
kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang nananahan sa mga pusong matuwid at tapat. Loobin mong kami ay maging gayon upang lagi kang manahan sa aming loob. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo ang Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Levitico. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ng ninuman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso, at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya ay tuturing na marumi, at sa labas ng kampamento mamamahay ng mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw ang aking takbuhan, puspusin mo ako ng kasayaan. Ikaw ang aking takbuhan, puspusin mo ako ng kasayaan. Mapalad ang tao na pinatawad ng iyang kasalanan, at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansan. Mapalad ang tao sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan na siya ay di nagkasala at hindi nanlilang. Ikaw ang aking takbuhan, takbuhan, puspusin mo ako ng kasayaan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansan, di ko inilihim. Pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito ay iyong idahin, at aking natamo ang iyong patawad sa salak kong angkin. Ikaw ang aking takbuhan, puspusin mo ako ng kasayaan. Lahat ng matuwid ay tapat sa poon. Magalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutihan kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Ikaw ang aking takbuhan, puspusin mo ako ng kasayaan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Grego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Purihin Ikaw, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat pinahayag mo ang mga misteryo ng kaharian sa mga bata. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayon. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, O Panginoon.
Noong panahon yun, may isang kitungin na lumapit kay Jesus na nagluhod at nagmakaawan. Kung ibig po ninyong mapagaling ninyo ako. Nakapag si Jesus at hindi po siya, sabay ang wika, ibig ko gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos sa ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi hayagang makapasok sa bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na mga puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang tao. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Ibang-iba at makatindig balahibo ang sharing ni Johnny, isang ama, isang asawa, sa isang seminar pagkatapos ko. Isang taon na nakararaan, si Johnny ay ibang-iba sa lahat. Pero pagkatapos ng isang taon sa isang seminar, ay nagkaroon siya ng conversion. At pagkatapos ng kanyang conversion, lahat, every time na may chance, ay ginagawa niya upang ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Isinisip niya yung kanyang experience, yung faith experience niya sa seminar na yon, upang ang ibang tao ay mailapit niya sa ating Panginoon. Hanggang isang araw, siya ay binigyan ng challenge ng isa niyang kapitbahay. Itong kapitbahay na ito ay hindi naniniwala sa Diyos. Maaaring siya binyagan, pero hindi siya practicing at hindi rin siya naniniwala sa ating Panginoon. Ang sabi niya, okay, i-challenge kita. Gaano mo kakilala ang ating Panginoon? Bakit ganyan na lamang ang entusiasm mo na i-share yung experiences mo tungkol sa ating Panginoon? Ang sabi ng ETS nung hindi naniniwala sa ating Panginoon, kilala mo ba ang ating Panginoong tunay? Ang sabi ni Johnny, yes, kilala ko siya. Kailan siya, ibigay mo sa akin kailan siya ipinanganak, yung exact date. Sinasagot siya ni Johnny pero hindi makontento dahil walang exact date na ibigay si Johnny. Ang sabi ng ETS, kailan yung namatay ang ating Panginoon? At wala rin may sagot si Johnny. Marami pang tanong ang ibinigay ng ETS pero hindi exactly masagot ni Johnny. Kaya sabi nung kanyang kapitbahay, yung ETS, tignan mo, hindi mo kilala ng tunay ang ating Panginoon. At ang sabi lang pagkatapos ni Johnny, maaaring hindi ko kilalang tunay o higit o lahat ay kilala ko ang ating Panginoon. Pero ang alam ko, 2 years ago or before that, ako ay ang dami kong bisyo. Ang buhay ko'y sirang-sira. Ang dami kong bisyo, ako'y lasinggero, ako'y nagda-drugs, ako ay nawawala ng trabaho. Ang lahat ng yun ay naroon sa aking buhay 2 years ago. Ganon din, nung nakaraan, pulong-pulo ako ng utang at hindi ako makabayad sa mga utang ko. 2 years ago, ang aking asawa ay halos hindi
mo makikitang ngumingiti. Natatakot siya at laging galit pagdating ng aking bahay. Yung mga anak ko, yabag pa lamang ng aking sa aking pagdating. Nagtatakbuhan na yan dahil sa takot sa akin. Pero, pag ngayon, ako ay ibang-iba ng tao. Wala na akong bisyo. Actually, wala na akong utang. At nagbabayad na kami para doon sa isang bagong bahay. Yung asawa ko ay sinasalubong ako at yumayakap pagdating ko galing trabaho. Yung mga anak ko na dating takot, niyayakap nila ako pagdating at kami magkakasamang nagkikwentuhan at masaya pagdating ko ng bahay. Ang lahat ng ito masasabi ko, maaaring masabi mong hindi ko alam o kilala si Kristo, pero ang lahat ng ito ay nangyari sa akin dahil kay Kristo. Ako ay binago ni Kristo. Minamahal ko mga kapatid, yung experience ni Johnny ay katulad sa banal na ebanghelyo ngayon. Sa banal na ebanghelyo ngayon, yung kitungin ay hindi niya kilala ang ating Panginoon. Hindi niya napapakinig ang ating Panginoon. Nababalitaan niya lamang, napapakinig niya lamang doon sa mga tao na mayroong isang Kristong makapangyarihan. At dahil dito, siya ay lumapit, lumuhod sa ating Panginoon at nagmakaawa. At pagkatapos ng kanyang magmakaawa, siya ay hindi napigilan para ibalita ang kagandahan at kabutihan ng ating Panginoon. Totoo nga na napakahirap iwasan. Kapag kahit siya ay pinagbabawalan ng ating Panginoon, patuloy niyang ipinapahayag, ipinamamalita ang ginawa ng ating Panginoon sa kanya. Katulad ng ginawa ni Johnny. Sapagkat hindi mo mapipigilan ang iyong sarili. Pag naramdaman mo yung habag at awa ng ating Panginoon, ang lahat ng ginawa niya sa iyo. Ang kanyang katangian, na bawal ang isang kitungin lumapit sa isang tao. Actually, sa first reading, ay dapat silang sumigaw marumi, para wag silang lapitan ng mga tao. Hindi sila pwedeng makisama sa lahat ng gathering. At kung ikaw ay malalapitan ng kitungin at mahahawakan kanya, ikaw ay ikukonsider ding marumi. Subalit ang lahat ng ito'y pinagsawalang bahala ng ating Panginoon. At lumapit siya sa kitungin, hinipo niya ang kitungin at pinagaling niya ang kitungin. Ganong kabutihan ng ating Panginoon ang ipinapahayag ng kitungin ito na kahit pagbawalan ay patuloy niyang ginagawa. Minamahal kong mga kapatid, yung gumaling na kitungin ay karamihan ay katulad natin. Katulad natin na sa araw-araw tayo nananalangin, humihingi ng awa sa ating Panginoon. Tayo kung minsan ay lumuluhod, nagmamakaawa sa ating Panginoon para ibigay yung ating mga kahilingan. Ganon din ang kitungin na yan. At ang ginawa ng ating Panginoon sa kitungin na yan ay ginagawa sa bawat isa sa atin. Dahil sa kanyang awa at habag, ang bawat panalangin ay pinapakinggan ng ating Panginoon. Sa bawat pagmamakaawa natin, hinihipo tayo ng ating Panginoon. At sa paghipo niya ito ay binibigyan niya tayo ng katugunan. Maaaring hindi natin nararamdaman, pero hindi tayo tinitikis ng ating Panginoon. Ang lahat ng ating panalangin ay pinakikinggan niya. At kung hindi ba natin nakikita na ibinibigay sa atin yung awa na hinihingi natin sa Kanya, siya ay laging naririyan sa atin. Minamahal ko mga kapatid, patuloy tayong hinihipo ng ating Panginoon. Sa buong buhay nating pagiging Kristiyano, naririyan lagi ang ating Panginoon. Simula pa sa binyag, tayo ay hinipo na ng ating Panginoon upang tayo maging kapatid niya. Brothers and sisters and Christ. Sa sakramento ng kumpil, ini-stretch ng ating Panginoon ng kanyang kamay at ibinibigay niya yung biyaya ng Espiritu na ipinangako niya na ito ay ibibigay sa atin upang maging gabay natin, maging lakas natin,
at maging inspiration natin. Kung tayo tumatanggap ng pakikinabang sa banal na misa, himala sa mga himala, hindi lamang hinihipo tayo ng ating Panginoon, kundi buhay niya, dugo at katawan ay kinakaisa natin, nakikiisa sa atin. Siya ay pumapasok sa atin upang sa ganon, siya ang magbigay ng lakas sa atin. Siya ang magbigay ng kagalingan sa bawat isa sa atin. Sa sakramento ng kasal, ang dalawang tao ay pinag-iisa niya upang magkaroon ng isang pamilya na nagkakaroon ng ugnayan at kapayapaan at kaligayahan sa buong pamilya. Sa sakramento ng sakit, yung nanginginig at nangihina nating katawan at kaluluwa ay pinagagaling ng ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay ginagawa ng ating Panginoon. Sana, kung ganong ginawa ng ketungin na yan na ipinahayag niya ang mabuting balita, ang kagandahan, loob ng ating Panginoon, ganon din ang bawat isa sa atin. Tayong lahat ng mga Kristiyano ay hindi na kinakailangang anyayahan, sapagkat ang daming ginawa sa atin ng ating Panginoon, simula pa ng tayo binyagan hanggang sa ating kasalukuyan. Maraming biyaya ang natanggap natin at dapat nating i-share sa ibang tao. At the same time, tularan din natin ang ating Panginoon. Tularan natin ang ating Panginoon na hindi siya natakot. Hindi siya natakot na siya ay mahawahan ng kitungin. In-stretch niya ang kanyang kamay at hinipo niya ang kitungin. At dahil dito, nagkaroon ng kagalingan. Ganon din inaanyahan tayo ng ating Panginoon. I-stretch din natin yung ating mga kamay para tulungan yung mga taong nangangailangan. Ang dami tayong taong na nakikita, physically, na disadvantage. May mga sakit sila. Maaaring ang kanilang balat ay iba sa atin. Ang kulay nila ay iba sa atin. At kung minsan tayo ay natatakot, tayo ay nangingiming lumapit sa kanila, na dapat maaaring tayo mahawakan, o kaya takot tayo, baka tayo hinga ng tulong ng ating kapwa na nangangailangan. Mentally ay maraming taong nangangailangan. Maaaring yan ay hindi lamang nakikita sa kanilang buhay, pero kung minsan emotionally, sila ay nangangailangan natin ng tulong at pagtanggap, pero hindi natin magawa na tanggapin, patawarin, at tulungan ang ating kapwa. Spiritually, may mga tao na ibang reliyon, pero tayo natatakot lapitan sapagkat iba sila. Sana tulungan natin o tularan natin ang ating Panginoon, na siya ay hindi natakot, siya ay hindi napagod, siya ay hindi nahawahan. At dahil dito, nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang sarili sapagkat tinupad niya ang misyong ibinigay ng kanyang Ama. Nagbigay siya ng kapayapaan sa isang tao at nagkaroon siya ng pagkakaisa sa isang community sapagkat yung tao, yung ketungin na yon ay muling napasama sa isang community. Minamahal ko mga kapatid, kung tutularan natin ang ating Panginoon, kung tutularan natin ang halimbawa ng ketungin, ang buong mundo ay magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng katiwasayan, magkakaroon ng pagkakaisa, at magkakaroon ng kaligtasan, sapagkat ito ang tunay na misyon natin bilang mga Kristiyano sa ating sarili at sa ating kapwa. Bilang patunay ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon sa kanyang awat habag, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalaking Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanalo sa mga impyerno, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumula, paririto at uupo sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Umaasa tayo sa Panginoon na siyang nagbibigay ng buhay, kumakalinga nito at nagliligtas dito. Katulad ay pinamalas niya sa isang pitungin. Ibigay nawa niya sa atin ang pusong katulad ng sa Kanya. At sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayin nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibinubunsod ng Espiritu Santo nang sa gayoy mapangatawanan ang sumpang maging simbahan ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang matakot ang mga tao sa gobyerno na bumabalangkas ng mga programa na maaaring umani ng batikos, subalit tunay namang mapapakinabangan ng mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Matutunawa tayong tanggapin ang lahat ng tao na walang pagtatang batay sa dunong, yaman o pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang aming pamayanan sa dangal na nararapat sa bawat tao. Kupkupin nawa namin at ipagtanggol ang karapatan ng mga may edad, may mga kapansanan, at ng mga musmos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Patuloyin nawa sila sa kanyang kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang ingatan ng Panginoon ang mga doctors, nurses, at frontliners sa kanilang mahalagang tungkulin sa panahong ito ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Diyos na aming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano ka kalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob sa amin ang tuwa at kapayapaan habang patuloy namin tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat sa kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng pinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang kaalak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang dating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kagagaling at ng buo niyang Iglesia Banal. Sa pamagitan ng mga alay na ito, Panginoong Diyos, kami sana'y luminis at lumakas upang makasunod sa iyong mahal na kalooban at makamit ang gantimpalang walang hanggan. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Iniisip natin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat at matuwid. Tunay nga marapat at matuwid ang pupatagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong banal alang-alang kay Kristo ang anak mong mahal. Sa pamagitan niya na siyang salita ng Diyos sa ginawa mong sansinugo. Nang sinugo mo siya pang maging tagapagligtas namin at manulubos, ay nagkatawang tao lalang ng Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria Virgen. Sa pagsunod na iyong kaluban ng pamagapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay, idinipa niya ang mga kamay sa krus na makamit sa iyong sambayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ay pinagbubunyi namin ang iyong kalwalatian. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang parilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa'yo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana makaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat inarapat mo kaming tanggapin sa mahalong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay yung simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo din ang aming mga kapatid na nahimlay at tumahan sa muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria bilang ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaysa na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa paghingi natin ng awa at habag sa ating Panginoon, tinuruan niya tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ang Panginoon na ligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Yesu Kristo ng aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alam-alam ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ng iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siyang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang isang salita mo salita lang lang, ay gagaling na ang aking kalooban. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos.
diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Manalangin tayo. O Panginoon, pinakain mo kami ng pagkain makalangit. Ito sana'y lagi naming hanapin at mabuhay kami tulad ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa kayo naroon sa pakikisa ninyo sa misang ito. At gusto kong i-announce na dito sa New South Wales, dito sa Archdiocese of Sydney, kasi mula ngayon itong linggo ito ay inaalis yung dispensation na pwedeng huwag nagsimba sa simbahan at tumanggap ng komunyon. Kaya inaalis yung dispensation na yun, kailangan natin na tayo bumalik sa simbahan, tayo makiisa sa misa, at lalong higit tumanggap ng pakikinabang. At pwede pa rin ninyong makiisa sa misa dito sa akin sa YouTube.
Dahil ito Tagalog, pwede niyong gawing reflection para sa inyong mga misa sa English kung kayo pupunta sa mga simbahan kung saan man kayo parokya naroon. Pwede niyong gawin ito before or after ng misa para magkaroon kayo ng tunay na pakunawa doon sa banal na Ebanghelyo at sa mga homilya na binibigay ko. Again, maraming salamat sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Hindi ko maintindihan kadakilaan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawaan mapagpatawad na puso mo. Ako'y pinili mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin ko, Panginoon, puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig